Sound check, sound check. Sound check, sound check, sound check. Hello, sound check, sound check. Hello, medyo layo-layo lang po. Sa gagamit ko. Ayan. Praise God. Sa mapagpalang gabi mga kapatid, tayo po'y sasamba na sa ating Panginoon. Sinong handa na? Amen. Palakpakan natin, purihin natin ang ating Diyos kasabay ng pagawit, Rock of Ages. Amen. Rock of Ages, you are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of Ages,
I'm humble in the time of grief. You're strong in the time of weakness. I'm humble in the time of need. Rock of ages. You are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of ages. You are faithful and just. I will always put my trust in you. Say, I love to be in your presence. I love to be in your presence with your people. Sing your praises. I love to stand and be Lord. Lift my hands and praise my voice. I love to be in your presence with your people. Sing your praises. I love to stand and be yours. Lift my hands and praise my voice. Set my lips. You set my lips to praises. You fill my heart with song. You give me reason to be yours. Be yours. I love to be in your presence with your people. Sing praises. I love to stand and be yours. Lift my hands and praise my voice. Set my lips. You set my lips to praises. You fill my heart with song. Give me reason. You give me reason to be yours. Be yours. I love to be in your presence with your people. Singing praises. I love to stand and be yours. Lift my hands and raise my voice. I've got my mind made up, so I pray not. Mind made up to praise the Lord. Amen. Hallelujah. I've got my mind made up to praise the Lord. I've got my mind made up to praise the Lord. Well, Lord, I've got my mind made up. I've got my mind made up to serve the Lord. Hallelujah. I've got my mind made up to serve the Lord. I've got my mind made up to serve the Lord. The Lord. Well, Lord, I've got my mind made up to stay on fire. I've got my mind made up to stay on fire. Amen. I've got my mind made up to stay on fire. I've got my mind made up to stay on fire. Well, Lord, I've got my mind made up. Well, Lord, I've got my mind made up. Well, Lord, I've got my mind made up. Praise the Lord God. Hallelujah. Praise the Lord God. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ng ating Diyos. Kalakip ng awitin. Mayroon lamang akong sanglibutan, hindi pagkakailan.
Sundulan ng biyaya mo, Diyos. Hallelujah. Napakasarap pong umawit sa ating Panginoon. Subalit ngayong gabi, patuloy tayong dadako sa ating pananalangin. Lahat po tayo may pangailangan sa ating Panginoong Jesus. Amen po? Amen. Kaya lahat po tayo mananalangin sa ating Diyos na buhay. Patuloy po natin muli ipagkatiwala, ibigay sa Diyos ang lahat ng mga bagay na ating inihiling sapagkat siya lamang may kakayanan na gawin ito sa ating buhay. Sama po natin sa prayer ngayong gabi. Hallelujah. Si Brother Michael Castillo, mabilis na kagalingan buhat sa operasyon sa baga. Sama po natin sa pananalangin ngayong gabi. Maging sino pa man po na kilala natin na may mga karamdaman, ganun din ang ating mga laging itinataas, ating prayer. Brother Edgar, Sir Annabel, ang kanilang kalusugan, maging sila Tatay Bino, sila Mami Piray, ang recovery sa binting na putol ni Tatay Bino. Ganun din, pagpalain ng Diyos ang bawat isa ngayong gabi, ang patuloy niyong pag-provide sa ating mga pangangailangan, ganun din sa mga problema na hinaharap, patuloy itong katagpuin ng ating Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating spiritual na pamumuhay, i-bless din niya, maging isama na natin sa prayer ngayong gabi. Yung ating pastor, mangangaral muli ngayong gabi sa Laurel, Batangas, samahan ng Panginoon, maging ang gawain sa lugar na ito. Samahan tayo ng Diyos hanggang sa salita niya mamaya. Paunahan tayo ng banal na spirito. Ang kabuuan ng ating fellowship, itaas natin ang ating leadership mula sa Prescott, Arizona, mula kay Pastor Greg, Sir Lisa Mitchell, ang mga council ng ating fellowship, sila Pastor Tom Payne, Pastor Harold Warner, Pastor Mark Olson, Pastor Richard Rubin, Pastor Jesse Clark, sila Pastor Joe Campbell, itaas natin sila sa ating Panginoon. Maging ang pangunahan sa Pilipinas, Pastor Boyens, Sir Susan de Cepeda, mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura ng Davao, Pastor Charlie Carias ng Cebu, Pastor Yeri Sibeli ng Iloilo City, maging Pastor Nano Bugtay sa Tacloban City, at ang ating Mother Church, Pastor Ernie, Mami Lane sa Lucena, samahan sila ng Diyos. Maging ang gawain sa lugar na ito, ang papatuloy na pagbabangon ng mga kaluluwa, mga kabataan, mga kalalakihan, mga magulangin na gagamitin ng Diyos para sa gawain sa lugar na ito. Maging ang gawain po sa bayan ng Cuenca, patuloy po natin isama sa ating panalangin, yung paghahanap ng gusali, bigay ng Diyos, yung pinakamabuti para sa atin, sa bayan na yun, at ganoon din yung mga tao na patuloy niyang ibabangon sa lugar na yun. So ngayong gabi, ano pa man ang ating pangailangan, hingin natin ito sa ating Diyos at pagtatapusan po tayo ni Brother Edgar. Simulan natin purihin, luwalatiin natin ang ating Diyos. Hallelujah God, at Brother Jonathan, praise you Jesus, hallelujah God, luwalatiin ka ngayong gabi, Panginoon. Lord, sa iyo kami pagpupuri, pagsamba, pagpaparangal. Salamat ng Diyos, salamat ng biyaya sa aming buhay. Ang kalinisan ng buhay, Panginoon, pagsalubos sa amin at kayong gabi, mayamang pagpulilos. Sa bawat pangangailangan, Panginoon, sa bawat creditors. Lord, si Brother Michael Castillo, pagpapagaling mo recovery. Sa operasyon sa baga, Panginoon, Lord, kayong gabi, mga pangyarihan kang gumawa. Lord, Jesus, hallelujah, sa kabuuan ng fellowship, Panginoon, ikaw magpala, Diyos. Hallelujah. Praise God, hallelujah, Jesus. Dahil manalangin lagi ng Diyos, banal ang mga kapangyarihan sa pangalan mo, Panginoon Jesus, ngayong gabi, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, na banggit sa prayer request, lagi ng Diyos, dinadalangin po namin, Panginoon, God, ang pagkilos mo, Panginoon, pagtugon mo, Panginoon, God, sa bawat kailangan ng Diyos. Lord God, ang gawain mo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, na patuloy pagliligtas, Panginoon, na maraming kaluluwa na makasama natin sa pagsamba sa iyo, mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Gayun din, Panginoon Diyos, pagpalain mo po, Panginoon, ang maging ang aming mga leaders, Panginoon God, maging ang aming mga pasok, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po, Diyos, ang bawat kahilingan, ang bawat isa, Panginoon, ngayong gabi. Pagpalain mo po, Panginoon. At ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay aming inaangkin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Sa Father's House, may gawin po natin ang conference na. Gagala kita makasama sa Father's House fellowship tayo nagkita. Ang dalangin ko sa
Praise God. Sino pong masaya ngayong gabi? Muli ay nasa gawain niya tayo. Amen. So, muli po ngayong gabi ay magalak po ako, magalak kami na kayo po inariyan. Salamat po sa inyong pagdako sa lugar na ito, sa ating sama-samang pagsamba. Sapagkat kung wala po kayo, ay walang pagmiministeryuhan. Pero salamat sa Diyos. Alam natin na ang araw na ito talaga ay para sa Diyos. Nakatalaga para sa pagsamba. Amen. Kagaya po kaganina, ilan namang mga pabalita, madalas nating mapakinggan ang pananalangin araw-araw. Nadaanan na sa pangaral kaganina, ang pananalangin ay napakahalaga. Pwede din ang pagbabasa ng Biblia at pag-aakay ng tao papalapit sa ating Panginoong Jesus, pag-evangelism. Kaya maging sa ating simple testimony, nakakapag-evangelism na po tayo. Kaya ngayong gabi, sa July 8 po, kung sakali na makuha po natin yung lugar sa Cuenca, ay meron po tayong revival impacting at grand opening sa July 8 po. Kaya kung kayo po ay available sa araw na yun, pwede po kayong makibahagi at makibahagi talaga tayo sa gagawin ng Diyos sa bayang na yun. Para po sa ngayong gabi lamang ang pabalita. Amen. Pasensya na po kung sa sobrang bilis ay kamuntal-lutal. Dadako po tayo sa testimony. Sino pong nais magpasalamat sa ating Diyos? Amen. Praise God, si Brother Jonathan. Malakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Sa mapagpalang gabi sa bawat isa, nais ko pong ibalik ang kapurihan sa ating Panginoon. Amen. Una-una, yung patuloy nating pananalangin sa Panginoon. Amen. Proteksyon ng Panginoon, maging sa aking pamilya. Salamat. Pero nais ko pong ibalik ang ginawa ng Panginoon. Isang araw po ako po'y nanalangin sa ating Panginoon. At isang araw ay mayroon po akong kasama na driver. At siya po ay nakumpine doon sa regional, sa Batangas, at inilabas po. At pagkalipas ay nilabas, tinanong po, nakalabas na po ba? Tabihan ko po. Dinala naman pala dito siya sa San Antonio at doon inoperahan. Siya po ay nagkaroon ng tubig sa baga dahil mag-isyong tao, gumagamit ng masamang masamang bisyo. At isang bagay mga kapatid ng ginawa ko mga kapatid na sa ating buhay na hindi lilipas ang araw na ito na hindi ko siya pupuntahan. Hindi siya lilipas na hindi ko siya bahagian ng salita ng Diyos. At isang bagay na nakakatuwa mga kapatid, pumunta na po ako sa kanila at nakita ko po siya nakahiga doon sa may sagaan, sa kama o sa sa labas. Nakadextrose na po siya. May butas na po siya dito. Payat na po siya at hindi po siya nakakakain. Wala po siyang panlasa. At isang bagay mga kapatid na natatakot siya, hindi niya tiyak kung talaga saan siya. Sabi niya sa akin, hindi ko tiyak kung saan ako in case na ako'y mawala. Ano kaya ang paraan na matiyak ko? At doon po ay nagbahagi tayo sa salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon ay tumanggap siya sa Panginoon ng totoo. At sinabi ko sa kanya, simula ngayon, mamayang gabi, manalangin ka. Pagka umaga, manalangin ka. Ginawa niya ito na sa loob ng isang linggo. Dinalaw po natin si Brother Michael Castillo nung karang magpasalamat sa Panginoon. Gumaling po siya. Nakatayo na kaupo na siya. Sabi niya, nakakatuwa dito mga kapatid. Nakita po mga kapatid. Yung sinabi ko sa kanya na manalangin siya gabi na ito at umaga, ginagawa po niya yun araw-araw. Talagang po ako'y nakakatuwa, natutuwa po ako. Sabi ko sa tinanong ko, kumusta ka na? May takot ka pa rin ba? Pasok, sabi niya sa akin, wala na. Nakalaya na ako.
Talagang maganda mga kapatid. Napakasarap sapagkat ang pananalangin ko, Panginoon, dalhin mo ako sa mga taong hinahanap ka. Salamat, doon po pala, hinahanap din pala siya talagang sa mahal ka ng Diyos. At sabi niya, hayaan niyo po, kung may pagkakataon silang pamilya ay makakasama natin sa pagsasabi. At sa Martes po, ay kasama natin ang ating pastor. At sabi niya, brother, pwede ba kasama ko ang aking pastor? Sabi ko, sige, pipilitin ko. Salamat sa Panginoon. Talagang nananalangin siya at nakita natin ang pagkilos ng biniro pa ako niya. Pastor, nung pumunta ka dito, payat na payat ako. Ito, may laman ako. Sabi ko, kapag nananalangin ka, totoo ka. Natutuwa nga po ang pagkilos ng Diyos. Yun lamang po, sa Diyos po ang kabuluhan. Praise God. Magandang ulat. Ngayon pong gabi, sino po? Totoo? Pabalik po. Salamat sa ating Diyos. Amen. Sige po. Wala na ba? Praise God. Wala na po talaga. Amen. Wala na nga habol. Jacob. Okay, may sasabihin daw po si Jacob ngayong gabi. Magpapasalamat sa ating Panginoon. Magpapasalamat po ako. Isang linggo po po ito, pero isang linggo po na tinadahan po doon, bibigyan po. Bigla ng brown, natapong na yung pag-usap po ko. Ay bigla, di ko na malayan na nasa ibang lugar na po pala ako. Hindi rin pa naman po noon. Di ko na po malaman kung saan po ako pupunta eh. Napakadilim po ng lugar na yan. Tapos wala rin po ako makapagtanungan. Gawa po ng mga tao doon. Natatakot din po ako. Parang mamaya saksakan na lang po bigla. Mapag-tripan po nila ako eh. Nanalaki na lang po ako doon. Eh, hindi ko na po nagpapalabas o pampaalis doon sa lugar po na yun. Buti, may pilihan po akong daan. Paikot-ikot na lang po ako hanggang sa salamat po kay Lord. Dumaan po ako doon sa isang daan. Nung dumaan po ako doon, nakalabas na po ako para palabas. And nagulat po ako, napakalayo na po pala na nilabasan ko. Doon lang po ako sa may bahay na malapit sa may bilihan. Lumabas po ako sa sobrang layo na po. Tapos, ayun po. Bumalik na po ako sa bahay namin. And salamat kay Lord, binigyan niya po ako sa panahon na po na yun. Takot po ako sa dilim, parang lang po noon. Takot po ako sa aso. Takot po ako sa multo. Hindi ko po alam anong gagawin ko. Pero, nagpapasalamat po ako kay Lord na nangyari po yun sa akin. Dahil po doon, na-overcome po ang fear ko. Hindi na po ako masyadong takot. Binigyan po ako ni Lord ng lakas na loob para hindi po matakot sa dilim o sa mundo o sa aso po. Dahil, nakabalik po ako ng ligtas sa bahay ko. Israel, purihin ng Panginoon. Ang Diyos talaga ay nag-aakay mula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan. So, sa madaling kwenta, si Jacob daw ay naligaw. Sinasabi niya ngayon sa akin minsan. Siguro hindi lang niya napatotoo, napasalamat. Si Jacob ay kahit ganyan, sobrang bilis din magsalita, kaya bumabagal lalo. Sa palengke, pag kami po ay nangangaral sa lansangan, nagpapatotoo po yan. Maging sa bawat isa. Kung wala na pong magpapatotoo ngayong gabi, wala na po. Straight up. Sila lang daw. Nakaman ako kay Jacob. Magandang gabi po sa bawat isa sa ating Panginoon. Alam lang po magpatotoo na sa kalusot na binibigay ng Panginoon sa ating kalakasan, sa kabila ng ako may edad na ito ako nakakapaglingkod sa Panginoon. At isa po, ligid siya inyong kaalaman ang huli yung sasakyan ng anak ko ay nasa bita ng motor. At hindi po siya may kasalanan. Ngunit sila nagpa-estimate dun sa gawahan
29,000 ang hinihingi noong manggagawa. At doon hihingin niya sa nakasabit sa kanya. At ako po'y nanalangin yung gabi nung sabi ko, i-provide mo po kami nung ibibigay yung noong nakabangga dahil wala naman po kami pera na maipapagawa sa kotse. At salamat po sa Panginoon, kinabukasan, usap po rin sila ni Ina, ng anak ko, at nakapag-provide po sila ng 21,000. Sa 29,000 po binigay, 21,000 ang naibigay noong nakabangga. At tumawag po sila doon sa shop, at nakatawag po sila ng 20. Sabi sa kanya, sige 25,000 na lang. Kaya 4,000 na lang i-provide ng anak ko para maipagawa yung kotse. Salamat po at iningatan din siya ng Panginoon dahil hindi po wala akong nasaktan, kundi yung po lang sasakyan ang nagkaroon ng konting diferensya. Kaya ako pinagpapasalamat sa Panginoon na ako ito ay mananalangin na sabi ko, ingatan at pinagkakatiwala ka sa amin na sa iyong aming buhay, sa iyong pag-iingat. Kaya ako naniniwala na ang panalangin ko kahit ang anak ko ay ganun, iniingatan siya ng Panginoon, alam-alang sa akin. Alam ko, sabi nga yung kay Abraham na pananalangin kay Lord, na sa alang-alang kay Abraham, si Lot ay hindi pinahama. Kaya, yun ang aking pinangahaba ang salita ngayon. Kaya, kahit ang anak ko ay hindi ganun, ako ay naninindigan na ako nakapaglingkod sa Panginoon kahit ako nag-iisa sa aking pamilya. Kaya, ako nagpapasalamat na ako ay binibigyan ng kalakasan ng Panginoon. At ako ay umaasa na nananampalataya na si Iya. Hindi ito ang Panginoon para hindi ng aking panalangin. Kaya binibigay ko po sa Panginoon ang kapurihan. Praise God. Sabi ng Diyos, talagang napakabuti po ng ating Diyos sa ating buhay. Sabi nga, madalas nating mapakinggan, araw-araw bilangin lang natin yung biyaya, blessing ng Panginoon sa ating buhay. Hindi talaga tayo masisiro sa dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Sa bahagi pong ito, pangunahan po tayo ni Brother Edgar sa pagbibigay. Amen! Praise God. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa bawat isa. At isa pong privilege po sa akin. Ako po ay muli makatayo dito po sa unahan. Biyaya na po talaga ng Panginoon. Pero walang multo ha. Praise God. Ay, naku po. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Sa Genesis chapter 2 verse 80, ang sinabi po ng ating Panginoon, at sinabi ng Panginoon Diyos na ang lalaki ay hindi pwede mag-isa, kundi kailangan siya ay mayroong kasama o magiging katulong niya. Genesis chapter 2 verse 18. Pero hindi ko po sinabi ngayong gabi, hallelujah, ang ating mga kasama ay gawin po nating katulong o kasambahay. No? Hindi katulad ng kailan, yung kasama ko pala yung timpla ng kape. Ngayon, hindi na. Kaya biyaya po ng ating Panginoon Diyos, amen, na ang sabi ng Panginoon na ang lalaki ay hindi pwedeng mag-isa. Kailangan siya mayroong kasama. Kaya dito sa church o iglesia ng ating Panginoon, sa Father's house, hindi po naglalabas ng binata para magpastor sa ibang bayan, kundi may kapartner. Amen. Ang sabi kanina ni Pastor Iko, napakahalaga daw ng pananalangin. Pagbabasa ng Biblia. Pero mahalaga rin na magbigay. Amen. Sapagkat hindi susulong ang gawain ng Diyos kung walang salitang pagbibigay. Amen. Ang sabi po ng Awit, chapter 133, babasahin ko po. Verse 1. Ganito pong pagkakasabi,
Basta ninyo basta ninyo napakabuti pagkaligaya sa mga kapatid na nagsisitahan na magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Kaya napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Kaya purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. So, aganda. Ibig sabihin, tayo po bilang mananampalataya ng ating Panginoon, kailangan tayo naging magpatuloy sa pagkakaisa. Hindi sisira ng iglesia. Malakas pala. Pasensya na po kayo. So mga kapatid, ito pong binasa ko pong ito, tumutukoy sa salitang pagkakaisa o unity. Iba po yung ikaw ay makikiisa o makikisama. Iba po yun. Magkaiba po yun. Kapulutan. So kung tayo po magkakaisa, sama-sama sa gawain ng ating Panginoon Diyos, ako po'y naniniwala na nanampalataya, hindi lang ganito ang magiging bilang natin sa loob ng iglesia. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kailangan po tayo magkaisang patuloy sa kaharian ng ating Panginoon. Pwede pa na hindi ako mag-bite. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya mahirap eh. Ewan ko ba, nang po kayo nakakilala sa Panginoon, hindi po ganito ang boses ko. Totoo po yun. Ako po ay kimi, mahiyain. Pero ano po, bakit? Naging ganito na. Pero biyaya po ng ating pong Panginoon Diyos. Dati po ako nung pabulol-bulol, pero natutuloy na rin sa biyaya ng ating pong Panginoon. Amen? Kasi po ako nung nakakilala sa Panginoon, ako po nung ibiktima ng mga droga noong panahon yun, rugby, marijuana, no? Naging batang palengke, natutulog kung saan. Ito mo biyaya ng Panginoon. Hindi nag-aral. Halos, hindi po talaga halos nag-aral. Talagang biyaya po ng Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sabi nga, ang isang tingting hindi pwedeng gamitin. Pag-iisa lang, walang saysay, walang silbi. Maging sa panggatong, pag-iisa lang ang gagawin mo, panggatong hindi pwede. Kailangan dagdagan mo. Ngayong gabi, panintilihin natin tayo nagkakaisa sa loob ng iglesia. Amen? Hallelujah! Upang tayo ay maging kaganap-ganap na mananampalataya, kagamit-gamit ng ating Panginoon, mag-iisa ka lang, maging kabahagi ka lang. Ngayong gabi, sa gagawin ng ating Panginoon, tayo magbibigay sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Tayo magbibigay. Amen? Sabi nga ng Bible, pagbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya huwag po tayo sisimangon pag tayo pinagbibigay sa gawain ng Diyos. Oh. Huwag ka na kasi mangot. Ikaw na. Sige. Pag-pray mo. Praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, banal makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Panginoon Hesus na makapagbibigay ngayong gabi, Panginoon, ipagpalayan sila, ibalik mo po sa kanyang sisilig at umaapaw. Maraming salamat sa pangalan ng Hesus. Amen. At magbigay.
kaloob ninyo, Diyos ang magbalik po sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron ba magkakaroon ng awitin? Pakinggan niyo po yung awiting ito. Ito po ay tinanggol ko po lagi sa labas. Napakabuti ng ating Panginoon. Buhay may pag-asa.
Praise God po rin po ang Panginoon. Napakagandang awitin. Buhay na may pag-asa. Sa Diyos ang ating pag-asa. At ito rin yung ating madalas sabihin sa ating pangaral sa labas. May pag-asa sa ating Panginoon Jesus. Sa anumang bagay, suliranin sa ating buhay may pag-asa. So ngayon pong gabi, sa bahagi pong ito, sa pangaral ng salita ng Diyos, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon sa biyaya na kanyang binibigay na ako po'y makatayo sa likod ng pulpitong ito at ganoon din sa ating pastor na nagpahintulot na makapangaral ako ngayong gabi. Sa totoo po hindi madali na magsalita sa mga nauna na o matatagal na. So hindi po madali na sa tulad kong bago ay mangharal sa tulad nyo. Pero maasa po ako sa biyaya ng Diyos at umasa rin po kayo sa biyaya ng Diyos ngayong gabi. Amen po? Amen. Kaganina, pinatawa na tayo ng nila Brother Jonathan, nila Brother Edgar, nila Jacob. So, ngayong gabi, hindi ko alam kung tayo matatawa o kung ano ating magiging reaksyon. Basta ang alam ko lang ay magministeryo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ang aking hinihiling sapagkat wala po akong kaya sa aking sarili. Buksan niyo lang po ang inyong spiritual na pakinig sapagkat mahina po ang inyong lingkod at limitado ang pwedeng sabihin pero ang pwedeng sabihin ng Diyos sa iyong personal na buhay kung tatanggapin lamang natin ang mga katotohanan ngayong gabi, pwede po tayong pagpalain. So sa inyo pong Biblia, sa Isaiah chapter 42 verse 6, Hallelujah. Ito po ang ating babasahin. Isa pong lumang ilustrasyon ng aking muling nabasa. Ganito po yung kwento. Merong isang master, merong isang Panginoon na siya'y naghahanap ng sisidlan na magagamit o vessel na kanyang gagamitin. At sa kanyang pagtitingin-tingin sa isang istante ay naroon ang iba't ibang uri ng mga sisidlan o vessel. Naroon ang gintong lalagyan. Gintong sisidlan na nagsasalita yung mga sisidlan sa kwento, sabi ng ginto, yung vessel na gawa sa ginto, sabi niya, Panginoon, gamitin mo ako sapagkat ako ay makinang, makintab, malaki ang halaga, mataas ang value. At kapag ako'y gumawa, laging tama, sabi ng gold na vessel. So, yumuko lang yung master at sa kasunod niyang nakita yung pila, yung silver na, ang tawag doon, yung lagayan ng alak yun, nagawa sa pilak. Sabi naman itong gawa sa pilak na ito, ako Panginoon ay matangkad, pataas. Pagamat ako'y payat, ako'y mataas naman ang postura at napakaganda ng aking pagiging pilak. At kapag ako'y kinuha mo, maasahan mo na sa tuwing kakain ka, naroon ako sa iyong lamesa at may lamang alak. At dahil sa aking ganda ng mga palitid, ay masisiyahan ka sa akin sa tuwing makikita mo ako. So hindi rin pinansin ng master na naghahanap ng sisidlan, kundi meron pa ulit kasunod, yung tanso naman. Yung tanso naman na sisidlan, malaki yung bunganga. Ang laki ng bunganga ng sisidlan na yun, nagawa sa tanso. Sabi nito, narito kapag ako'y kinuha mo, ako yan, kaakit-akit sa lamesa mo. O kung saan mo man ako ilagay, ako'y magiging kaakit-akit. Ito yung sabi ng tanso. At hindi rin kinuha ng master na naghahanap. Kasunod naman ay yung babasaging vessel. Gawa ito sa babasagin. Ang sabi naman nito, dun sa master, pag akong kinuha mo, Panginoon, paglilingkuran kita ng may ibang kalidad. Ibang klase ba? Sabi nung gawa sa glass. At masasayahan ka rin kapag ako'y nasa tahanan mo, pagamat ako'y babasagin. Nilagpasan lang ito ng Panginoon at patuloy siyang naglinga-linga at nakita naman niya yung isang mangkok na gawa sa kahoy, sa sulitong kahoy, sabi nito sulitong kahoy nito, Panginoon, kunin mo ako, paglilingkuran kita. Subalit sa palagay ko, mas maganda mong ilagay sa akin ay prutas kaysa tinapay. So pinangunahan agad niya yung master. So hindi rin pinansin ng master yun. Pero sa kanyang paglinga, nakakita siya ng isang palayok o vessel na gawa sa putik.
na napakadumi, kawawa tingnan, may pita, may pisang. At pagkakita niya dito, sabi ng master, ito ang aking gagamitin. Bagamat ito'y madumi, may sira, ito'y aking aayusin. At ito ang aking gagamitin sapagkat hindi ko kailangan ng mataas ang postura gaya ng pilak, hindi ko kailangan ng maganda kagaya ng ginto, hindi ko kailangan ng sisidlan na magmamarunong kung ano nilalagay ko sa kanya. Kaya sabi niya, ikaw ang aking gagamitin. Aayusin kita, lilinisin, pagagandahin, at ito ang iyong gagawin. Isalin mo sa iba, ang isasalin ko sa iyo. So, sinaysay ko po ang kwentong ito sapagkat ito po'y napakagandang ilustrasyon, nagpapakita na kung paano tayo pinili ng Diyos sa kabila ng ating pagiging marumi na kagaya ng putik at nilalarawan ng master sa kwento ay ang ating Diyos kung paano siya pumipili. Ang totoo, ito ang naging kalagayan ng lahat ng tao, naging marumi. Pero salamat sa biyaya ng Diyos na ngayong gabi narito tayo, mga pinili ng Diyos para kanyang maging sisidlan. Amen. Sapagkat hindi siya interesado sa magaganda o okay na sapagkat ang realidad nga, wala namang karapat-dapat sa harap ng Diyos. Ito ang buhay natin, ng lahat ng tao. Kaya sa kwentong aking sinabi, pinili ng master yung sisidlang gawa sa putik. Kaya sa ating verse, atin pong babasahin, sa Tagalog ko po babasahin, pero babasa rin po ako sa English na doon ako magkukuha ng aking ipapangaral. Sabi po dito, kung nakita nyo na, Isaiah chapter 42 verse 6 to 7. Mag-amen po kayo kung nakita nyo na. Amen. Basahin po natin. Sabi dito, ako, ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katuwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwag sa mga bansa, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangaupo sa kadiliman mula sa kabilangguan. Papasahin ko rin po sa English, sa version po ng Bible in Basic English, ganito po ang sinasabi, I, the Lord, have made you the vessel of my purpose. Have made you the vessel of my purpose. I have taken you by the hand and keep you safe. I have given you to be an agreement to the people and the light to the nations, to give eyes to the blind, to make free the prisoners from the prison, to let out those who are shut up in the dark. Amen. Pagkalain po ang pagbabasa ng salita ng ating Diyos, nais ko pong manalangin, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sambahin ka pong tiwalatiin, pinapasalamatan kita ngayong gabi sa biyaya, pribilehiyo Panginoong Hesus. Ngayong gabi, aking dalangin, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita at tulungan mo po ako, Diyos, samahan mo ng iyong banal na spirito, itagong mo ko sa iyong likuran, ikaw ang magsalita, ikaw ang mangusap ngayong gabi. Panginoon, wala akong magagawa sa aking sarili. Lord, ikaw po ang pumuno sa buhay ng bawat isa upang umuwi kami na may natanggap mula sa iyo, Diyos. Hindi po akong umaasa sa mga naisulat ko na, nagawa ko na. Lord, umaasa ako sa mga sariwa mong pangungusap sa pagsama ng banal na spirito. Maraming po salamat ngayon pa lang sa iyong kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Balakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Ang totoo po, ang verse po na ito ay ang pinag-aadresan talaga nito na sinabing tinawag kita sa aking katwiran para maging maging liwanag ng mga bansa. Ang tinutukoy po doon ay si Jesus talaga. Naka-address talaga ito sa ating Panginoong Jesus. Pero bilang sumusunod sa ating Panginoong Jesus, pwede natin itong paggunan at gawing sunuran sa ating buhay o guide. Kaya ito po yung ating pagkukunan at sa English version ko po kukunin ang paksa na aking dadalhin. Sabi nga dito sa verse 6, I, the Lord, have made you the vessel of my purpose. Kaya nais ko pong mangaral ngayong gabi, vessel of His purpose. Sisidlan para sa kanyang mga layunin. Una po natin tingnan, naisipang ngaral lamang, we are made or we are called to be His vessel. Tayo po'y tinawag para maging kanyang mga sisidlan. At napakadakilang bagay ngayong gabi. Bagamat alam na natin, hindi na bago sa ating pakinig,
Pero i-remind tayo nito na napakadakila ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Na ang ating buhay na waray putik, madumi, pag sinabi ng putik, nasa baba, iniilagang matapakan, walang pakinabang, halos walang halaga. Ito yung ating buhay noon. Amen po ba? Pero nang tayo hawakan ng Diyos, nang tayo lumapit sa Panginoon, tanggapin natin siya, na hinawakan niya ang ating buhay, inayos tayo ng ating Panginoon at naging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. Amen? Kaya nga po mayroong kanta na, mula sa putik, ako'y hinango, nilinis at binago. Ito yung ating buhay, kapatid. Napakadakila ng Diyos na sa kabila ng ating pagiging marumi, mayroong Diyos na hindi tumitingin sa ating nakaraan, hindi tumitingin sa ating mga anyo, panlabas, kundi pinipili pa nga niya yung mga sabi nga parang worthless na talaga. Napakamapagbiyaya ng Diyos ngayong gabi. We are made to be His vessels. Biyaya ng Diyos na tayo tawagin niya para kanyang gamitin sapagkat sino tayo sa harap ng Diyos. Amen? Sino tayo sa harap ng Diyos? At ang napakadakilang bagay din ngayong gabi na pwede nating makita na kapag tayo laging lumalapit sa Diyos, tayo laging makahawakan niya dahil nalalaman natin na sa kabila na tayo nilinis na niya at hinugasan, talagang may time na mapipingasan ka, madudumihan ka, pero ang mabuting balita, sabi ng Panginoong Diyos sa Jeremiah chapter 18 verse 2 to 3, sabi doon, go down to the potter's house. Amen? Hindi lang po yung potter's house nating fellowship. Ibig sabihin ng potter's house, yung presensya ng Diyos maranasan natin sa ating buhay. Dapat lagi natin itong ginagawa bilang mga tinawag ng Diyos na kanyang sisidlan. Mapalad din po tayo ngayong gabi bilang mga vessels ng Panginoon dahil tayo lamang po yung vessel na may kakayanang tumanggi sa pwedeng ilagay ng daigdig na ito sa ating buhay. Ang tao po na wala sa paghawak ng Panginoon Diyos, wala siyang kakayanang tanggihan yung mga ilalagay ng daigdig na ito. Kaya kung mapapansin niyo po ang buhay ng maraming tao, punong-puno ng mga bagay na hindi mabuti. Kasi nga, wala siyang kakayanang tanggihan kung ano man yung isasalin sa Kanya. Samantalang tayo, na vessels ng Panginoon, meron tayong kapangyarihang tanggihan yung mga bagay na yun. At piliin kung anong pupuno sa atin. Ang tanong lang ngayong gabi, anong bagay ang pinipili mong pumuno sa iyong buhay? Amen? Kaya mapalad tayo na mayroon tayong Diyos na pinili tayo para maging vessel niya, para gamitin niya sa kanyang mga layunin. Kaya lagi po natin alalahanin at ipasalamat na tinawag tayo ng Diyos para gamitin niya, para sa kanyang mga layunin. Napakadakilang bagay kung ating iisipin. Pangalawa nating tingnan, His purpose for us. Yung mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Sa aking verse na pinagkunan, sa version na yun, sabi doon, sa verse 6, I, the Lord, have made you the vessel of my purpose. I have taken you by the hand and keep you safe, and I have given you to be an agreement to the people and a light to the nations. Praise God. Sa ating pong pangalawang puntos, His purpose for us is to be a light. Tinawag tayo ng Diyos para magliwanag. Amen? Tinawag po tayo ng Diyos para magliwanag ang ating mga buhay. Sabi nga ng Matthew chapter 5 verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhati ng inyong Ama na nasa langit. So ito yung purpose kung bakit tayo tinawag ng Diyos, para liwanagan din yung iba. At pag sinabi nga, liwanagan, ibig sabihin, at tinutulungan natin yung mga nasa kadiliman. Ang tanong lang ngayong gabi, lumiliwanag ka pa ba? Or may liwanag ka pa ba? Or may liwanag ka bang binibigay kapag nasa gitna ka ng kabarkada mo? Kapag nasa gitna ka ng iyong mga kaklase? Or kapag nasa kalagitnaan ka ng iyong mga trabaho? O ano mang iyong ginagawa, nasa ang lugar ka, may liwanag ka ba? Huwag po natin kakalimutan na tayo po ay tinawag para magliwanag. Amen? Amen. Tinawag tayo para magliwanag. Nakakalungkot lang kung minsan sa mga nagsasabing Kristiyano,
Hindi naman po tayo mahatol, obserbasyon lang, malaya tayong mag-obserba. Pero bakit ganun? Na yung nagsasabing Kristiyano na dapat magliwanag kung minsan siya na rin yung nadidiliman. Huwag pong mangyari ang ganito sa atin, kundi ito'y maging paalala. Amen? Maging liwanag tayo para pa sa maraming mga tao. So ito yung layunin. Pangalawang layunin, to give eyes to the blind. Nabanggit din doon sa version na aking binabasa. Sabi dito, to give eyes to the blind. Dito naman sa Tagalog, upang magdilat ng mga bulag na mata. Ay halos magkadugma ng sinabi. Amen. To give eyes to the blind. Layunin ng Diyos kung bakit tayo tinawag bilang mga sisidlan niya na tayo magbigay ng paningin sa mga bulag. Marami pong tao ay hindi naman bulag, literal. Malinaw po sa atin ang bahaging ito. Daming tao sa ating paligid, may dalawang mata pero hindi nila makita yung kalooban ng Diyos. Amen? Hindi nila makita kung anong nais ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi nila makita yung daan patungo sa liwanag at sinong magsasabi sa kanila. Sinong aakay sila, sinong magbibigay sa kanila ng paningin. Amen? Tayo po na tinawag na ng Diyos. Tayo yung tutulong sa kanila para makita nila kung ano yung ating nakita. Kung paano tayo nagkaroon ng liwanag sa ating buhay sapagkat bulag ang maraming tao sa napakaraming bagay. Bulag sa kasalanan, bulag sa kalaswaan, bulag sa bisyo, bulag sa kasinungalingan, bulag sa kabulaanan. Napakaraming bumubulag sa tao, bulag sa tagumpay, bulag sa maraming hangarin sa buhay. Amen. Sapagkat yun po yung ginawa ni Satanas sa buhay ng maraming tao sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Amen. Pwede niyong buklatin. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ganito po ang sinasabi, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo na kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Ito po yung alagayan ng tao. Bakit po? Dahil ito'y gawa ni Satanas. Dahil nais niya nang magpahamak ang lahat ng maraming tao. Amen. Pero mabuti ang Diyos sapagkat hindi siya nagpapabaya kailanman. Una na niya nga tayong tinubos. Una na niya tayong binigyan ng paningin sa kanyang kalooban para bigyan din ng paningin yung iba. Ang sabi ng Biblia sa Lucas chapter 6 verse 39, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang kapwa niya bulag? Kapwa sila mahuhulog. Binanggit ko po ang verse na ito para maging paalala sa atin na dahil kung minsan, pwede ka talagang bulagin ng kaaway kahit naliwanagan ka na. Amen? Amen. Pwede ka talagang bulagin ng kaaway kung hindi ka magpabantay at kung magpapabaya ka. Pwede kang bulagin o i-divert ng kaaway mula sa vision mo na mapaglingkuran ng Panginoon papunta sa mga earthly things na lilipas din. Pwede kang i-divert ng kaaway sa ganung bagay. Diyos, napakaraming ginagawang paraan ni Satanas para tayo rin mabulag, para huwag nating maakay yung mga bulag. Simple lang, mas pasimplehan natin. Sa cellphone, kapatid, pag nagbabad ka sa Facebook, kung ano nung makikita mo, sinasabi ko po ito sapagkat hindi ko naisiyain ang aking sarili ngayong gabi, pero alam niya ng aking asawa. At sasabihin ko sa inyo ngayong gabi na minsan na rin akong pinabagsak dahil sa Facebook. Facebook ka, makakita ka dyan ng mga ingat, mga kapatid. Paalala ito ngayong gabi. Pwede kang bulagin ni Satanas. Ang mabuting bagay, mayroong Diyos na pwedeng mag-ingat sa atin. Amen? Kaya, para tayo maging laging available na mag-akay sa iba, lagi tayong magpalinis sa Diyos. Amen? Pwede tayong mabulag ng mga problema. Yung puro negatives na lang nakikita natin sa ating buhay. Pwede rin yung mga kakalaluan ng buhay, napakarami. Kaya nga ulitin ko lang, para tayo maging mga taga-akay ng bulag, nararapat na nagpapalinis lagi tayo ng buhay sa Diyos. Amen? Pangatlo, na purpose, to make free the prisoners of prison. Amen? Para palayain yung mga nakabilanggo.
Amen. Daming tao, gala ng gala, pero ang totoo, bilanggo sila. Kagaya rin natin noon. Pasensya na po kayo kung mababaw akong magsalita, paulit-ulit, pero realidad. Gala ng gala ang maraming tao, pero ang totoo sila'y bilanggo. Kagaya natin noon. Bilanggo ng kabiguan, bilanggo ng kasamaan, napakarami. Bilanggo ng mundong ito, lalo na ng kasalanan. Ito talaga yung umalipin sa mga tao. Umalipin sa tao. So magagawa po natin ito na palayaan yung mga taong nabibilanggo kung patuloy lang natin ipapamalita si Jesus. Amen? Hindi na natin kailangan pang gumawa ng maraming, hindi na natin kailangan gumawa ng ibang paraan sapagkat meron ng isang paraan si Jesus. Ang kailangan na lang natin gawin bilang vessel ng Panginoon, ipamalita siya, ipakilala si Jesus. Pero tanong muli ngayong gabi, nakikilala pa ba si Jesus sa iyong buhay? Nais ko pong gamitin yung paulit-ulit na pagtanong para tumalim sa atin. Amen? Paalala ngayong gabi, mahal ko rin po kayo sa ating Panginoon. Sa totoo, hindi madaling magsalita sa inyo po. Amen? Pero dapat natin lahat siya sa atin ito sa ating buhay na kamusta ang ating buhay. Amen? Nakikilala pa ba si Jesus? The way na nananalita ka? The way na nagbibihis ka? Kahit bihis talaga, mahalata mong Kristiyano. Amen? Kahit bihis lang. Hindi ko sinasabing magpagarbo ka na nga pananamit. Pero sa pormahan, pwede mong makita ang Kristiyano. May kaayusan talaga. Sa mananalita, sa pagkilos. Nakikilala ba si Jesus sa iyong buhay? Sa tuwing makikisama ka sa iba, si Jesus pa bang makikilala na, alam mo yung tao na yan? Si Jesus ang kasama yan. Talagang kay Jesus yan. Kasi, grabe yan. Tapat, maayos, hindi maligalig, sabi nga ng mga Batanggenyo. Ibig sabihin, malinaw na nakikita ng iba na mayroong Jesus sa buhay mo. Kaya nga ang tanong, nakikilala pa ba si Jesus sa ating buhay? Dagdagan natin ngayong gabi, pinapakilala mo pa ba si Jesus? Directly. Hindi naman tayo tinawag lahat para maging preacher o mangangaral. Pero kahit pa paano ba, naikwento mo si Jesus sa buhay ng iba. Nakakalungkot kung marami tayong pinag-uusapan. Pero hindi si Jesus ang ating hindi makakaligtaan. Dapat kung meron tayong laging sasabihin ay si Jesus, amen po ba? Amen? Si Jesus yung ating bukang bibig. Sapagkat nararapat na makilala si Jesus. Sapagkat ito'y layunin niya. Layunin ng Diyos kung bakit niya tayo tinawag na kanyang mga vessel para bigyan, para akayin yung mga nabulag patungo sa kaliwanagan. Amen? Pangapat na layunin ng Diyos kung bakit niya tayo tinawag, vessel to glorify God. Napaka-basic. Tinawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Diyos. Para magbigay kaluguran sa Diyos. Kaya, yung ating buhay talagang sinisiyasat. Hindi po ako perfecto, napakarami kong kamalian. Pero sinasabi ko po ito dahil nararapat nga sapagkat ito'y layunin ng Diyos sa ating buhay. Mga chapter 12 verse 13, ang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos ang buong katungkulan ng tao. Kaya kung hindi tayo magbibigay kaluguran sa Diyos, mabibigo pala tayo sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya we are to glorify God. Vessel to glorify God. Amen. So, lipasan po natin yung bahagi na yun. Dinaanan natin yung mga purpose ng Diyos sa ating buhay. Pangatlo na puntos, malapit na po ako magtapos. As a vessel of God, we must be filled with the Holy Spirit to do His purpose to us. Amen? Para magawa natin gawin yung mga tinalaga ng Diyos na layunin sa ating buhay, kailangan puno tayo ng banal na Espiritu. Sapagkat hindi po natin magagawang sundin ang mga layunin ng Diyos kung may ibang pumupuno sa ating mga buhay. Kaya bilang vessel na pinili ng Diyos, mag-ingat po tayo sa mga pinipili nating bagay na ipuno sa ating buhay. Ay kung daanan, merong 4 na kapangyarihan na gustong pumuno sa ating buhay.
Minsan ko na rin itong nakinig at pinakinabangan ko sa aking buhay. Kaya nais ko pong ibahagi sa inyo. Merong 4 na kapangyarihan na nais pumuno sa ating mga buhay bilang vessel of God. Una, yung self-recognition. Self-recognition, yung pagnanais na lagi mong gusto na ikaw yung taas, ikaw yung pinag-uusapan, o ikaw lagi yung makalalamang sa iba. Gusto mo na bida ka lagi, sa madaling salita, self-recognition. Hindi ko na alam kung mas paano papalinawin, pero umaasa ko na naunawaan po natin ngayong gabi yung self-recognition. Ito yung isang nature ng tao na pilit bumabangon sa ating mga buhay. Aminin man natin sa hindi. Minsan, para bang, awan ko lang po sa inyo, sa akin ito, para bang dumadating minsan yung, sana mabanggit din ako, yung mga ganun, self-recognition. Yung pala, pag pumuno sa buhay ng isang tao, may hirapan siyang gawin yung bagay na nais gawin ng Diyos. Bakit po? Kasi ang nanaisin na lang niya para sa sarili niya, hindi para sa kaluguran ng Diyos. Amen? So yun yung una. Pangalawa na nagnanais pumuno sa ating buhay, itong mundong ito mismo. Napakaraming bagay ng mundong ito na nais pumuno sa ating buhay. Amen? Inihahain para ma-divert ang ating mga katayuan sa buhay, ang ating magandang destiny para mapili. Kaya nga, mahalaga na nag-evaluate tayo ng buhay. Anong mga bagay ang ating pinapahalagahan? Minsan may mga bagay tayo na sinasabi, dinedepensa pa nga natin sa ating sarili. Aywan ko lang uli kung ganito kayo, pero ako ito sa aking sarili. Hindi ko sinasabi kayo, pero ganito akong minsan. Tama rin naman yung ginawa ko. Lalo na noon, sa mga mag-aaral, nung mag-aaral ako, nung ako nag-aaral pa, mayroon kaming practice ng sayaw naman sa akin. Cheer dance. Sabi ko, para naman to sa grade. Kaya hindi mo na ako sisimba. Amen? Yun yung kaisipan ko, parang dinedepensahan ko ba? Pero ang totoo, nalalayo na pala ako sa layunin ng Diyos sa aking buhay. Hinihiwalay na pala ako. Trabaho. Hindi ko po sinasabi na, lalo na sa may mga trabaho tuwing linggo, hindi ko po kayo, hindi ko kayo sinasagasaan. Pero madalas na natin marinig sa ating pastor, kung mayroon tayong kaya, lalo na sa araw ng pagsamba at hindi natin ginagawa, may usapin tayo sa Diyos. Pero kung alam mo sa sarili mo, wala kailangan talaga Alam naman yun ng Diyos. Amen mo ba? Amen. Kaya nga si Tito Jason na naghanap ng ibang trabaho Pasensya na, Tito Jason, ginamit ko. Namamasyada siya ngayon. Para lang yung Sunday na ibigay niya talaga sa ating Panginoon. Hindi ko sinasabing gawin niyo rin yun. Ang punto ko po ngayong gabi, mayroon kang pinakamabuting pwedeng gawin sa Diyos. Amen? Huwag tayong matakluban ng mga bagay sa mundong ito. At kung minsan, yung hindi natin maiiwasan, bagay ng mundong ito, yung mga problema, suliranin, amen? Problemang pinansyal, problemang pisikal, problemang pampamilya, na pinipilit paltan yung kaisipan mo para sa Diyos at punuin ng pag-aalala. Pero nais kong sabihin, may pag-asa pa rin mula sa ating Panginoon Jesus. Ayaw niya na tayo mabalisa. Sabi nga sa Mateo, chapter 6, verse, hindi po ako masyadong preparado sa verse na to, verse 34, I guess, or 6 verse 4, na huwag kayong mabalisa sa araw ng bukas, kundi yung bukas, siyang bahalang mamroblema. Sapat na itong araw na ito para sa kanyang suliranin. Amen? Ayaw ng Diyos na tayong mamroblema, kundi nais niya ilaga ang ating buhay sa kanya, pagtitiwala, sapagkat ayaw ng Diyos na mapuno tayo ng mga bagay ng mundong ito. So pangatlo, iwanan natin na nais pumuno sa ating buhay, si Satanas o ang Diablo. Amen? Naniniwala po ba kayo si Satanas, pinipili tayong punuin? Amen? Sino pong naniniwala? Amen. Totoo talaga, pilit na gumagawa ang Diablo ng mga paraan para makapenetrate siya sa ating buhay. Talagang nagpipilit siya. Pipilitin ka niya kahit sa mga simpleng paraan. Amen. Tayo kasi nasa laman pa, madali tayong minsan talagang pabagsakin kung hindi nga tayo kakapis sa Panginoon. Sa simple lang mga hindi natin inaasahan, pwede tayong ibagsak ng
kaaway. Minsan, nais kong gamitin to, pasensya na Brother Gander kung gamitin ko ito, kung nanonood ka. Sabi ni Kuya Gander, mayroon na akong ticket papunta sa Barako Fest, yung Barako Fest nung nakaraan. Pinakita pa niya, masaya siya. Nagsabi ako, hindi ko po tinataas ang aking sarili, pero nagsalita ako, hindi ko lang alam kung narinig ng iba. Sabi ko, Brad, sabi ko ganito, ako, delikado yan. Kainin ka dyan ni Satanas. Amen po. Kasi, paglalakad-lakad mo lang talaga doon sa loob noon, marami kang makikita, lalo na sa mga lalaki. Pero vice versa namang nang usapin ng ginagamit ni Satanas na kalaswahan. Pagpasok mo doon, baka kainin ka ni Satanas. At purihin ang Diyos, sabi ni Kuya Ganda, nung kasakay ko na siya. Pastor, salamat. Nung minsan sinabihan mo ako na, hindi ko naisip. Baka pagpunta ko doon, kung ano lang makita ko, punuin ni Satanas yung isip ko, yun yung punto ko. Amen, ngayong gabi, kahit sa simple mong paglabas, kung hindi mo baon ng banal na spirito, papasukin ka ni Satanas. Amen? Amen. Talaga, realidad niyang kaibigan. Magkulang ka nga lang sa prayer, aminado ako sa aking sarili. Kahit hindi mo sinasadya, pagpihit mo, at pinabayaan mo yung utak mo, pupunuin ka talaga ni Satanas. Amen? Sapagkat nagpipilit siyang gumawa sa ating buhay. Nais niya na huwag mangyari yung layunin niya sa ating buhay. Kaya nga ang Biblia, grabe kong magbilin sa 1 Peter chapter 5 verse 8, pinag-iingat tayo na tayo'y maging mapagbantay. Sabi pa nga doon, labanan ng dyablo. Amen? Sapagkat pipilitin talaga ni Satanas pumasok sa ating buhay. Realidad yan. Sabi nga, we are in the war. Nasa digmaan talaga tayo. Spiritual na digmaan. Sabi pa ng Mateo chapter 12, verse 43 hanggang 47, hindi ko na po babasahin, pero pwede niyong basahin sa inyo. Sabi doon, pag lumabas ang masamang espiritu sa isang tao, sapagkat yung tinuturing niyang tahanan, pag lumabas siya, naghanap siya ng mapapahingahan, wala siyang mapuntahan, iniisip niya na babalik siya doon sa kanyang pinanggalingan, at kapag nakita niyang malinis, magsasama pa siya ng 7 mas masasamang espiritu. At pagpasok nun sa taong yun, mas lalo siyang magiging masama. Sinasabi ko po ang verse na ito, katunayan talagang nais mag-penetrate ni Satanas sa ating buhay. Amen? Kaya nga, bilang vessel ng Panginoon, pinag-iingat tayo ng Biblia, maging maingat tayo sa pagpili ng mga pinapahintulutan nating pumasok sa ating buhay. Baka pinapasok na tayo ng iba't ibang kaisipan. Mahiwalay tayo sa layunin ng Diyos. Pero ito yung pinakamaganda, pang-apat, yung Holy Spirit. Amen? Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 18, be filled with the Spirit. Amen? Mga puspos kayo ng banal na Spirito. Ito ang nais ng Diyos na pumuno sa ating buhay. Ang banal na Spirito. Dahil kung hindi ito, hindi natin magagawa ang mga bagay na layunin ng Diyos sa ating buhay. Sa ating sarili, wala po tayong magagawa. Hindi sa pamagitan ng anumang mga bagay, kundi sa pamagitan ng Espiritu. Sabi nga ng Zacarias chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? Kailangan natin ng banal na Espiritu na piliin natin na ito yung pumuno sa ating buhay. Subalit ang tanong muli ngayong gabi, hinahangad pa ba natin ang banal na Espiritu? O napupuspos pa ba tayo ng banal na Espiritu? Napupuno pa ba ang ating buhay ng Espiritu? Ibang bagay nang pumupuno sa atin. Hindi ko sinasabing mapuspos ka ng Espiritu na lagi na lang tuwing gagawin mo siya, yung ganun. Kasi nagiging extreme yung iba na pag-usapin kapuspusan ng banal na Espiritu, puro speaking in tongues. Pero yung kapuspusan ng banal na Espiritu, malinaw ito. Nadarama mo yung presensya ng Diyos sa iyong buhay. Yes, pwede kang magkamali. Talagang makakaranas kang magkamali. Pero nararanasan mong ginagabayan ka ng Diyos. Puno ka ng Espiritu ng Diyos sa iyong buhay.
Ulitin ko lang, dahil kung samot-saring mga bagay ang pumupuno sa atin, hindi makakapenetrate ang Holy Spirit sa ating buhay. Sabi nga ng ating yumaong pastor, ang ating founder ng fellowship, Pastor Wayman Mitchell, hindi ko alam kung saan ko ito nabasang narinig. Sabi niya, you will not know the will of God unless you surrender your will. Ibig sabihin, kung nais talaga natin siyang maranasan sa ating buhay, iiwanan natin yung ating sarili. At ang ipupuno natin ay yung presensya ng Diyos. Yung banal na Espiritu ng Diyos. At kung nais natin ang kapuspusan, magbabad tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Ibabad natin yung ating puso, yung ating isipan, lagi sa Diyos. Amen? Sa Diyos tayo mag-focus. Aminado ko minsan talaga, grabe. Nagiging totoo lang po ako sa inyo, nagpapakatotoo. Minsan talaga, pag nahawakan mo yung cellphone mo, kahirapan ka niyan. Amen? Kaya nga, dapat ang pinagbababada natin ay ang banal na Espiritu, ang presensya ng Diyos. Kaya sa pamagitan ng pananalangin, sa pagme-meditate ng salita niya, araw-araw, sa pamamagitan ng pagdalo sa mga gawain, sa mga pagkakatipon, sa pag-involve ng sarili sa evangelism, o sa kahit sa anong way na ma-involve mo yung sarili mo sa church. Amen, mararanasan nating mapuno ng Santong Espiritu. Kasi nga, depende kung saan ka nagbababad, yun yung pupuno sa'yo. So, dinaanan natin ngayong gabi, kailangan nating mapuno ng banal na Espiritu. We are vessel of God, of His purpose, at mayroon siyang layunin sa ating buhay. Kaya pang-apat, sa aming pagtatapos, be a vessel of His purpose. Patuloy natin piliin na maging vessel ng ating Panginoon. At walang lugi sa pagiging vessel ng Panginoon sapagkat sa ating ng text na binasa, He will take us by His hand. Hahawakan niya tayo. Ang paghawakan ng Diyos, para sa akin po, yun na yung pinaka-safe na lugar, yung hawakan ka ng Diyos. Sabi pa niya, He will keep us safe. So, walang talagang lugi na gamitin ka ng Diyos. Biyaya lang sa atin. Amen? Andyan pang mga pagpapala sa mundong ito na kaya kang i-bless ng Panginoon financially, physically, pang-pamilya. Pwede kang i-bless ng Panginoon at lalo na habang ginagamit tayo ng Diyos, nagpapagamit tayo sa Diyos, lalo nating natitiyak ang ating destiny. Ang destiny natin, langit, napakagandang biyaya, buhay na walang hanggan. Kaya ngayon pong gabi, be a vessel of His purpose. Yung po tayo lahat, purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah God. Praise you Jesus. Hallelujah. Sambahin ka ngayong gabi. Luwalhatiin ka. Salamat sa iyo. Kapatid, nag-usap ako sa pagiging vessel ng Panginoon. May layunin ng Diyos kung bakit ka niya pinili. At hindi niya nais na mapuno ka ng kung ano-anong mga bagay. Kaya sa mga panahon na pinupuno ka ng problema, financial, physical, anumang uri ng problema, nais kong sabihin, hindi ang kalooban ng Diyos ay buhay. Ang nais niya ay kay makalaya. Kaya patuloy kang lumapit, magtiwala sa Diyos para mangyari ang kalooban niya sa ating mga buhay. Nais niyang gamitin ka. Hindi niya tinitingnan ang iyong kahinaan. Hindi niya tinitingnan kung saan tayo nanggaling, kundi ang nakikita ng Diyos kung paano niya tayo gagamitin sa kanyang makapangyarihang gawa. Mag-aakay ka pa ng mga kaluluwa. Magbibigay ka pa ng paningin sa mga nabulag. Magpapakawala ka pa ng mga nabilanggo ng kasalanan. Bilanggo ng mundong ito. Gagamitin tayo ng Diyos. Kaya ngayong gabi, hallelujah, kung ikaw yan, nararanasan mong banal na Espiritu ng Diyos, pinupuno ka sa iyong buhay, magpasalamat ka sa Diyos. At kung minsan na tayo magkamali, ang magandang balita, ang biyaya ng Diyos ay laging bukas sa atin. Patuloy tayong lumapit, humingi ng tulong, magsabi sa Diyos, Panginoon, kailangan kita, kailangan mangyari ang kalooban mo sa aking buhay. Ito ang aking nais. Kaya ngayong gabi, binubuksan ko pong altar, malaya tayong makalapit. Hindi ko alam kung naabot ka ng mensaheng ito, pinagpala ka, pero ngayong gabi, bukas ang altar. Pwede mong sabihin lahat ng bagay na nilalaman ng iyong puso.
Hindi ka man tinatagpo ng pangangaral na ito, hindi man umangkop sa pangangailangan ng iyong buhay ngayon, kaya kang pagpalain ng Diyos sa altar na ito. Pwede kang kausapin ng Diyos, kaya lumapit ka, kausapin mo ang Diyos. Hallelujah, habang lumalapit ang mga manunugtog, manalangin ka. Oh Diyos, kailangan ka namin sa aming buhay, Panginoon. Mangyayari ang kalooban mo, pwede mong sabihin, O Diyos, mangyayari ang kalooban mo sa aking buhay. Punuin mo ako ng banal na spirito. I-renew mo ang aking buhay, Panginoon Jesus. O dalisayin mo ang aking buhay. Oh God, praise your holy name. Oh, dalangin ko Diyos sa mga bagay na hindi ko nagawa, ikaw ang magpuno ngayong gabi sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, ang aking mga nasabi, Panginoon Jesus. Lord, hindi po ako nagtitiwala kundi sa pagsama ng iyong banal na spirito, punuin mo ang bawat isa, Diyos. Oh, makapangyarihan kang gumawa sa aking mga kapatid, ano man ang hinihiling nila sa iyo. Lord, ang kapuspusan ng banal na spirito, lalo na ibigay mo sa amin ngayong gabi. Lord, mangusap ka, O Diyos. Lord, mangyari ang mga layunin mo sa aming buhay, Panginoon. Oh, Jesus. Chiririandara babat yandara mama shikaririande. God, praise your holy name. Sambahin ka, Diyos. Hallelujah. Bang inihimig, maghari ka, O Diyos. Hallelujah, God. Lord, tulungan mo kami maging mga vessel ng iyong layunin, Panginoon Jesus. Lord, maghari ka, Panginoon, para mangyari ang kalooban. Oh, Diyos, purihin ka. Tapos ka naman nalangin, awitin natin ang awitin ito. Hallelujah, God. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Ako ng isip ko'y baguhin mo. Upang maging ganap ang
lumalaking ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Jesus, kami nagpupuri at nagpapasalamat doon sa mga bagay na iyong ginawa ngayong gabi. Dalangin ko po, Panginoong Jesus, sa mga bagay na aking di nagawa, sa mga pagkukulang, ikaw po ang pumuno, Panginoong Jesus, sa buhay ng aking mga kapatid. Pagpalain mo ang aming mga buhay, palagi, Lord, maging sisidlan ng mga layunin mo, Diyos. Lord, lagi mo kami gamitin, O Diyos. Bless mo ang aming mga buhay. At ang bawat isa, ingatan mo sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan, pansamantala, O Diyos. Ingatan mo po ang bawat isa. Ibalik mo kami sa lugar na ito sa susunod na araw ng pagsamba na nasasabik sa mga bagay na gagawin mo, Diyos. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.